Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nagluto nga pala tayo ng isdang silba. Bumili kasi tayo ng isda kay Tulistan, huli niya sa pana. At eto nga pala yung isda na ating nabili sa halagang 90. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-fishing dahil kakabalik lang ni Tulistan. Eto nga pala yung ginagamit niyang mga pana at kapag nasisira, ang gumagawa niyan ay ang kanyang papa. Dahil nabili na natin ang isda ay uuwi na tayo para sa buwan at ipiprito ang iba. Napakasarap kasi ng lasa ng isdang ito, lalo na kapag sinabawan. Sinalubong nga agad ako ng aking bunsong anak. Tuwang-tuwa siya dahil may dala tayong isda. Kukunin na sana ni Yana pero sabi ko wag na at baka matinik pa siya. Sumalubong din si Binis at tiningnan kung ano ang ating dala. Matapos makita ang isda nating dala ay bigla siyang napanganga. Inilabas ko na ang isda sa plastic para malinisan natin. Medyo malaki-laki nga pala yung ating isdang nabili. Sa halagang 90 ay talagang sulit na tayo din eh. Silba nga pala ang pangalan ng isdang ito dito sa amin. Sa inyong lugar po ba mga idol? Silba din ang pangalan ng isdang ito? Lubhang napakailap ng mga silba at ang mga kalahi din niya ay itiman at saka 51. Matapos ngang matanggal sa plastic, ay kinaliskisan na natin ang isda. At namangha dito ang aking anak. Ala, nag-change color pala siya, Papa? Nagulat siya dahil nag-change color daw pala ang kulay ng isda. Nawawala kasi yung mga kaliskis niya, kaya nagbabago ang kulay ng silba. Hinati-hati na nga natin ito para maparami ang kanyang karne. Sasabawan natin ang iba nito at ang iba naman ay ipiprito. Prito ang favorite ng aking mga anak, kaya naman wala tayong magagawa kundi magluto ng para sa kanila. Matapos nga na mahiwa-hiwa, ay ito ang laman ng ating isda. Grabe mga idol, fresh na fresh ang isdang ito. Hindi katulad ng isda sa lungsod, nababad na sa yelo. Kaya hindi na ganong kasarapan ang lasa nito. Binuksan ko na nga ang gripo para mahugasan ang ating isda. Habang hinuhugasan ay naiisip ko na kung gaano kasarap ang lasa ng sinabawang silba. Konti lang kasi ang nakakahuli ng isdang ito dahil sa sobrang ilap niya. Matapos mahugasan ay nilagay na natin ito sa malinis na lagayan upang mailuto na. Sineperate ko na rin ang ipiprito at ang ating sasabawan. 3 gayat nga pala ang ating ibinukod para sa mga bata at lahat ng natitira ay yun ang ating sasabawan. Isinalang na nga natin ang mga gayat-gayat na isda sa ating kaldero. Nilagyan na natin ng kumpletong samya at hihintayin lang natin na kumulo siya para ating hanguin. Eto na nga mga katalong, kulo na ang ating isda. Mamaya-maya ay hahanguin na natin to para tayo makapagprito. Amoy pa lang ng ating niluluto ay talaga namang nakakagutom na. Matapos maluto ay hinango na natin ang ating nakasalang na sinabuang isda. At dahil nga sa sarap ng amoy ng ating isda ay humingi agad si Papa ng sabaw para matikman ang ating niluto. Matapos nga na makapagluto ng sinabawan ay sinalang na natin ang kawali. Pinainit muna natin ito para mailagay ang mantika. At nang mainit na ang mantika ay sinalang na natin ang ating isda. Habang nakasalang ang ating isda ay naghanap na agad tayo ng kalamansi. At para may masarap tayong sausawan sa ating pritong isda, meron kasi kaming kalamansi dito sa aming bakuran. Kaya anytime ay pwede kaming kumuha. Binaliktad na natin ang isda sapagkat luto na ang kabilang side nito. At sobrang nakakagutom na rin ang amoy ng ating niluluto. Hinango na natin ang isda sapagkat ang mga ito ay luto na. Sa itsura pa lang ng ating prito ay talaga namang nakakagutom na. Dahil nga sa amoy ng pritong niluluto natin, ang mga bata ay nagaya ng kumain. Ewan ko nga sa kanila kung bakit paborito nila ang pinirito. Kayo po ba mga katalong, ang mga anak nyo ay mahilig din sa pinirito? Bukod sa pritong talong ay meron din tayong pritong bislad. Kumuha na nga pala ako ng malinis na tasa para maisalin ang ating sinabawang isda. Sinandok na natin ito upang makapag-umpisa na tayo ng hapunan. Dadamihan natin ang sabaw sapagkat na-miss natin ang lasa ng sinabawang isdang ito. Dahil nga sa taba ng isda ay naninilaw ang kanyang mga sabaw. At siguradong napakalasa at napakalinamnam nito mga idol. Kinuha nga pala natin ang buntot na bahagi ng isda dahil mahilig tayo sa buntot.
Kayo po ba mga idol, buntot din ang paborito ninyo sa parte ng isda? Bukod sa isda ay meron din tayong ampalaya. Galing ito sa gulayan ni Papa at masasabi nating pag may tinanim ay may aanihin. Matapos makapagsandok ay tinikman ko na ang sabaw at sarap. Kain po tayo mga katalong. Kinuha ko na nga ang prito at para maisawsaw sa ating ginawang sawsawan. At eto na ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. Napakalasa at napakalinamnam talaga ng lasa ng isda, lalo na kapag ito ay bagong huli. Matapos matikman ang prito, ay sunod nating binanatan ang ating sinabawan. Grabe mga idol, napakataba talaga ng ganitong isda. At sobrang sarap ng kanyang laman. At dahil sa sarap ng isdang ito ay siguradong mapaparami na naman tayo ng kain. Kain po tayo mga katalong. At nilapitan na nga ako ng aking misis para sumabay sa akin sa pagkain. Inuna niya kasi pakainin ang aming bunsong makulit. At pagkatapos ay lumapit na siya sa akin upang sabay kami sa pagkain. Inasar-asar ko pa nga siya habang kami kumakain. Tamang lambingan at kwentuhan sa harap ng hapagkainan. Kahit minsan ay nagkakatampuhan kami niyan, love na love pa rin namin ang isa't isa. Normal lang kasi sa mag-asawa ang minsay nagkakatampuhan. Kaya mahalin natin ang ating mga asawa para sa ikabubuti ng ating pamilya. At eto po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!